ng mga pangako ng Diyos, ako po muna ay bumabati ng sa mapagpalang araw po sa ating mga kakapatid sa Panginoon. Dapat po natin ang buhay ng Diyos at tayo po ay makikita po ng pangako ng Panginoon. Hindi ko kayo nanyahan ang pagkapabukas po muli sa ating aklat ng Genesis Kapitulo 8, versikulo hanggang pababa. Amen. Ito po ang ginawa ng Diyos sa buhay po ni Noe, na siya po isang matuwid sa kanyang paningin noong panahon. Noon ang kasalukuyan, ang lahat ng tao ay puro na lang kasamaan ang kanilang ginagawa, ang kanilang mga nasa isip kung kaya nag-decide po ang Panginoon na lipunin niya ang lahat ng kanyang nilikha. Ngunit, mayroon po siya nakita na isang tao sa kanyang paningin, at ito po ay si Noe. At tunay nga po na talagang pinarusahan niya po ang buong mundo. Amen. Nilipon niya ang lahat ng kanyang nilikha, maliban sa buhay ni Noe na naging matuwid sa kanyang paningin, at kasama na po ang kanyang mga anak, asawa at mga manugang. At ito po ang nangyari ng panahon na pinarusahan na ng Panginoon, ano po ang bayan ng Israel ng panahon, at ang buong mundo po ay kasama po. At nung matapos na po ang kaparusahan, ito na po nangyari sa Kapitulo 8, versikulo hanggang pababa. Amen. Ang sabi po dito, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong ika-17 araw ng ika-7 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng ika-10 buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kanyang ginawa. Pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapate upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhas ay nagana pa ang tubig, hindi pakalapag ang kalapate. Kaya nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko. 7 araw pang naghintay si Noe at pagkatapos ay muli niya pinalipad ang kalapate. Pagkabalik nito, inagabihan, ito'y may tangay ng sariwang damo ng olibo. Kaya tatiyak ni Noe na takip na ang tubig. Ano palipas ng 7 araw, si Noe saka pinalipad muli ang kalapate. Hindi na ito bumalik. Noon ay siyang daraan at isang taong gulang na si Noe ng unang araw, ng unang buwan. Inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Ang ika-27 araw ng ika-2 buwan, tuyo-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, bago at maila, gumagapang at lumilipad sa lupa. Amen. At pati ang mga ibon, hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Gayon din, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kanilang ori. Amen. Ito po ang nangyari po nung panahon na natapos na pang baha. Pero bago pa po nangyari ito, amen, na pinapa na ng Diyos ang tubig na ginawa po niya para tulin ang lahat ng
masasama. Bago po doon ay nakita niya na si Noe sa buong mundo na siya na lamang nakita niyang batuin. Lahat ay makasalanan. Amen. At wala nang inisip ang mga tao kundi puro kasamaan. At si Noe na lang po nakita niyang batuin. Kung kaya ginawa ng Panginoon, bago dumating ang kaparusahan, lutusan muna niya si Noe na gumawa ng barko. Amen. At pagkatapos ng ginawa niya yung barko, yung daong, amen, sakay na niya lahat ng mga hayop. Amen. Lahat ng iba't po rin mahayop. Kasama na po ang kanyang mga mahal sa buhay, asawa, mga anak, at mga malugan. Kasama na rin po, kaya pinahanda ng Diyos lahat ng kanyang pangailangan para sa mahabang panahon. Amen. Ibig sabihin dito sa ginawa natin sa buhay ni Noe dahil sa po nakita niyang matuwid sa mundo. Amen. Bago pa dumating ang kaparusahan, inahenda na ng Diyos ang buhay ni Noe. Inilagay niya si Noe sa tamang kalalagyan na hindi po si Noe mapapahamak. Amen. Doon po natin makikita na talagang pinatagin ng Diyos at nakikita ng Diyos ang isang taong nagiging matuwid sa kanyang harapan. At kapag nakita ng Diyos na may isang tao maging sa kanyang harapan, naroon po ang paningin ng Diyos. Sa panahon ng kaparusahan, ihanda po na ng Panginoon, amen, ang mga bagay na kailangan niya. At dadalhin siya ng Diyos kung saan siya po ay ligtas. Amen. Yan po ang ginawa ng Diyos sa buhay po ni Noe. Kaya pagdating po ng panahon, na pinabuhusan ng Diyos ang kanyang puon sa pamagitan po ng baha, amen, si Noe po ay nasa mabuting kalagayan niya. Amen. At hindi po kasi nagkulang sa lahat ng bagay, kasama po ang mga hayop po doon. Dahil bago dumating ang kaparusahan ng Diyos, paglibor sa lahat ng mga tao, walang iniisip, kundi po kasamaan. Amen. Ginawa na ng Diyos, ang natigilin ng Diyos, pinanala ng Diyos, ang lahat ng bagay, lahat ng kailangan niya, hindi sa magkulang, hindi sa magutom, sa panahon pinaparusahan ng Diyos ang mundo. Amen. Kaya po, habang sila ay nasa daon, amen, hindi sila nagkulang, pati mga hayop, kaya pagkain, amen, lahat, amen. Ganun din po ang gagawin ng Diyos sa isang taong makikita ng matuwid sa buong mundo. Amen. Lalo-lalo na dito sa Jesus my life. Kapag mayroong nakita ang Diyos sa isang taong matuwid sa kanyang paningin, at dumating ang panahon ng kanyang puot ng parusa sa buong daigdig, ikaw na matuwid sa kanyang paningin, dadalhin ka muna ng Diyos sa mga lugar kung saan ka sikti. Hindi ka mapahamak, hindi ka magutom, dahil handa mo na ng Diyos agad ang bagay para sa iyo. Amen. Kaya po ang gagawin ng Diyos sa ating lahat. Kaya po ang susi para sa kantasan mo at sa tagumpay mo, pagiging matuwid sa harapan ko. Amen. Yan ang pununan. Yan ang nakita ng Diyos sa kay Noe. Amen. Kung kaya siya naligtas, at kung ikaw ay nasa Panginoon, matuwid ka sa paningin ng Diyos, alalahanin mo ang ginawa ng Diyos sa kay Noe ay gagawin niya siya. Amen. Kaya ikaw na matuwid sa paningin ng Diyos, nasa Panginoon ka, naglilingkod ka sa Diyos. Huwag kang umalis sa Panginoon. Dahil ikaw na lamang ang tanging nakikita ng Diyos para sa ikabubuti ng pamilya mo. Amen. Kaya lagi tayo magpakakalit sa harapan po ng Diyos. Dahil ikaw na lamang ang pag-asa. Tayo na lamang ang pag-asa ng ating pamilya. Amen. Tayo na lamang ang tinitingnan ng Diyos. At kung hindi ka nakikita ng Diyos na tumatoy sa kanyang harapan, kawawa po ang kanya-kanya po natin pamilya. Na wala pong sunod sa Panginoon. Walang pagpahalaga sa Diyos. Kung nag-iisa ka, amen. Kaya kung dito sa Jesus Malet, sa ating pag-iisa, hindi mo natin kasama ating mga mahal sa buhay, pagpakatakan tayo. Sunod tayo natin sa Diyos. Sikapin na maging matuwid sa tanin ng Panginoon. Amen. Sapagkat ikaw na lamang ang titingnan ng Diyos, alang-alang sa mga mahal sa buhay. Amen. Amen. Kaya sa panahon mga kaparusahan, amen, hindi po tayo dapat na mag-alala. Amen. Dahil pinagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. At alam natin na tayo po ay nasa Panginoon. Amen. Lahat ng ating hinihingin sa Diyos, ito po ay pagkakalot ng Panginoon. Ayon po sa Kanya kalutan. Dipindi sa ating gawin. Dipindi
sa buhay po natin lalo sa harapan ng Diyos. Nakatitindi po ang mabubuting balay na gagawin ng Diyos sa bawat isa po sa akin. Ayon po sa paningin ng Diyos sa kanyang harapan. Kapag tayo po ay naging matino, maayos, sumusunod sa katuban ng Diyos, naging matuwid sa kanyang paningin, huwag ka na mag-alinlangan. Dahil ang mabubuting bagay na gagawin sa inyo ng Diyos, gagawin ng Diyos sa bawat pamilya po natin. Amen. Ano po ang ating gagawin? Ano po ang susi? Pagsunod sa Diyos, huwag lumabag. Dahil ang ibig at tayo natin susundin. At alam naman po natin, pagdating ng mga kaparusahan na gagawin ng Diyos, amen, dadalhin po tayo sa mga bagay na kung saan tayo presente. At ito ang pinakamaganda. Amen. Dinala tayo ng Diyos sa lugar na sige tayo, para hindi tayo mapahamak sa kanyang pagkarusa sa mga kasalanan. Inihanda na rin ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Lahat ng pangailangan ko, inihanda na rin. Amen. Para sa panahon na pinaparanas niya ang kanyang galit puot sa mundo na puno ng kasamaan, ikaw na nasa Panginoon, hayaan buhay mo. Kaya kakaiba ang pagtingin ng Diyos sa iyo at sa lahat ng makasalanan. Amen. Kaya po hindi sila nagutom kapag sila ay nasa daon. Amen. Kasama po ang mga hayop doon. Amen. Kaya po, nung panahon ng COVID-19, maalala po natin. Amen. Hindi po ba tayo po ay nasa Panginoon? Umaasa sa Diyos, wala tayong pinatakutan. Kahit tumalanggaran dyan, di ba na yung mga ng mga pulis dyan para maghuli ng mga lumalabag sa batas. Pero, hindi tayo natatakot. Pinabag natin ang batas ng tao dahil ang sinunod natin na alam natin na tama at matuwid ay ang batas ng Diyos. Amen. Kaya, wala akong napahamak sa akin. Amen. Wala akong ginakuha ng virus. Bakit? Hindi tayo dadalhin ng Panginoon sa mga lugar na tayo po ay mapapahamak. Sa panahon na lumaga ng kaparusahan, alalahanin na ikaw matuwid sa Diyos, nasa Panginoon ka, ilalagay ka natin sa mga safety na lugar. Amen. Kung saan hindi ka mapapamak, hindi ka matututong, protektado ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Ang susi nga lang ay ang pagiging matuwid sa paningin ng Panginoon. Amen. At ito pa ang pinakamaganda. Kapag ikaw ay nasa Lord, babae at lalaki, tatay ng nanay, kung mga anak pa na nasa Panginoon, alalahanin mo. Kung ikaw ay patuloy naging maging matuwid sa paningin ng Diyos, alalahanin mo ang proteksyon. Amen. At kapag ligat ng Diyos, ay makakamitan din po ng inyong mga mahal sa buhay. Amen. Kaya po tayo lahat, huwag natin isipin. Amen. Na tayo sa panahon ng mga ulos, mga bagyo ng buhay po natin, natin isipin na tayo lumayo sa Panginoon. Isipin po natin na tayo po ay magpakalalim sa Diyos. Isipin na lang po natin na hindi lang sa ating kaligtasan sa mundo ito. Isipin natin na ang ating mga mahal sa buhay na wala sa Panginoon, ano na lang ang mangyayari kung tayo rin ay umalis sa Diyos. Amen. Tayo na lang po pag-asa. Tayo na po tinitingnan ng Panginoon. Amen. Kung kaya tayo lahat, yung mga pamilya po natin, nakakaranas ng pamilya ng Diyos. Bakit po? Dahil po sa bawat isa na nasa kaninang Diyos ay matuloy. Amen. Kaya po, ito po ang gagawin po natin. Nung tapos na ang baha, parusahan na ng Diyos, namatay na ang lahat. Amen. Lumipas ang panahon na sila Noe nasa barko pa. Amen. Alam niyo po sa pagiging patuwid ni Noe sa harapan po ng Diyos, hindi siya nawaglit sa isipan ng Panginoon. Lumipas na ang panahon, nag-ipon na ang lahat ng kanyang nilikha. Pero si Noe na patuwid sa kanyang Panginoon, hindi siya nawaglit sa isipan ng Diyos. Ganon ang buhay mo sa harapan ng Panginoon kung patuloy ka naging matuwid sa kanyang paningin. Ano man ang mangyari, lumipas man ang maraming taon dahil nakita mo ng Diyos sa pagiging matuwid, hindi ka mawawalik sa kanyang sipat. Lumipas ang panahon, katulad ng mga matatandang bahay dyan. Amen, ang maasa na lamang sa Diyos. Amen. Wala akong mga pera, walang mga panagin para makapabili ng mga lupa.
nakakapag tayo. Pero dahil nasa Panginoon, meron kong inihanda ang Diyos. Para sa tangis. Amen. Ganun pa kabuti ang Panginoon. At ito pa ang pinapaganda. Ano sa ating mga buhay? Nang panahon na lumipas na, hindi ko na lahat ng nilikha ng Diyos dahil sa parusa, dahil sa kasamaan ng bukete. Pero itong si Yuri, na nakitaan niya na paging matulog, hindi po sinawagit sa isipan ng Diyos. Kung kaya sa panahon na yun, amen, naisip na ang Panginoon si Yuri, pinahupa niya ang tubig. Tumigil ang mga bukal sa kalangitan at sa kalupaan. At unti-unting natuyo po ang lupa at yun po ang nangyari. Amen. At nang matuyo na po ang lupa, pinalabas na po ang Panginoon. Silang lahat kasama ang kanyang mga masubuhay at ang lahat ng mga hayop. Ibig sabihin, sa panahon na yun, inalala pa rin ng Diyos ang kapakanan ni Noe. Amen. Amen. Ikinasakay pa rin niya lahat ng magiging kailangan ni Noe sa kanyang paglabas sa barko. Lahat ng mga hayop na ron, pero po silang makakain doon. At doon sa mga ipinasakay ni Lord sa Noe ng mga pagkain, kasama rin po yun ang mga butil po doon na maaaring nang ihasip sa panahon ng lupa na ang baha. Amen. Para sila hindi marunong. Ibig sabihin na doon talaga ang paningin ng Diyos sa kinabukasan ng taong battery. Amen. Para sa naglipas ng baha na lumipot sa lahat ng tao, lahat ng mga hayop. Paglabas ni Noe, nandoon muli ang mga hayop. Ibig sabihin sila'y muling darami, sila'y mapupura-pupregig, at ang tao na pinili na Diyos, nakita yung ibagay, hindi rin siya magkukulang sa lahat ng bagay dahil inihanda ng Diyos ang para sa bukas niya. Amen. Ganoon po ang gagawin ng Diyos sa bawat isang matuwid sa kanyang paningin. Lumipas na, dumating man ang mga Diyos, ang buhay po natin ng bagyo, ipatitiin ng Diyos yan, mahupay ng Diyos yan. Katulad ginawa niya sa tubig na lumangganap sa buong daigdig, sa mga kabundukang natataasan. Sa panahon na yun, hindi nawagit sinisipa ng Diyos kung kaya ginawa niya ang tubig hanggang sa matayo. Amen. Hanggang sa sila'y lumabas at sila'y muling makapagtanim at ang lahat ng hayop kahit nilalagan ng Diyos sa kanila, ito po ay kanilang mapapakinabangan. Ibig sabihin, sa panahon na yun, amen, na paglabas nila, hindi po sila nagkukulang sa lahat ng bagay. Lahat ang kanilang kakainin, darating, inihanda na po yan ng Diyos. Amen. Sa kanilang paglabas sa rato. Ganun yung po ang gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kung tayo lahat ay naging matuwid sa paningin ng Diyos, asahan mo na ang bukas mo ay hawak ng Panginoon. Amen. Ang bukas mo ay inihanda ng Diyos na hindi ka magkukulang sa lahat ng bagay dahil ikaw na nakapunan. Maging matuwid ka sa paningin ng Diyos, asahan mo. Amen. Ang bukas mo ay hindi magkukulang. Amen. Amen. Yung nga lang, ang ating susi ay ang pagiging matuwid sa harapan po ng Panginoon. Kaya po mag-last verse po tayo. Sabi po ni Aklat ng Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 12. Sabi po dito, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katawan. Sa kanilang pagdaing siya'y nakikinig, ngunit sa mga masama siya'y tumatalikod. Ano daw? Ang panginingin ng Diyos sa matuwid na katawan. Amen. Kaya kung gusto mo na ang paningin ng Diyos ay laging nasa iyo, ang susi at ang dapat gawin, magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Upang lahat ng mga bagay na kailangan mo sa panahon, amen, ng buot ng Diyos, nasa iyo yan at ikaw po ay ligtas kasama po ang iyong magmahal sa buhay. Dito lang po yan sa lupa, pero pagdating po sa kaligtasan, kanya-kanya po tayo ng gagawin. Amen. Ayun, palapakan po natin ang Panginoon, yung pangako ng Diyos. At nawa ito ay nakakaroon ng pagpapala sa bawat isa po sa atin. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. Bibigyan ko na po ang may susunod po tayo sa night sa Operin. Sa buhay po ni Sister Arlene Sorma.